Magandang umaga po at magandang gabi sa mga nakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay matuto po tayo ng sama-sama sa video nito ni Literacy Corner. Alam ko meron na akong dati na in-upload na video ni Literacy Corner na talagang matututo ka sa kanyang mga explanation at ganda ng kanyang mga graphics, no? So ito ay tungkol sa Typhoon missile, no? Marami na po tayong na-upload tungkol sa Typhoon missile, pero iba ito, no? Ibahin nyo itong video ni Literacy Corner at sama-sama tayong matuto dito. Ito na po, panoorin na natin at huwag na natin patagalin pa. Literacy Corner, Philippine Typhoon Missiles. Ang planong bilhin ng Pilipinas, ang Typhoon Missile System. Ano nga ba ang meron dito? Ano-ano ang mga kaya nitong gawin? Paano ito gumagana? Tingnan natin sa video na ito. Ang Typhoon ay formerly known as Mid-Range Capability Missile System. Pero mas kilala na ngayong ang ganda po, no? Kahit bukod sa may graphics siyang, siguro siya gumawa nito, no? Sa tingin ko siya, no? Maintindihan natin kasi Tagalog no? Mas maganda kasi kung Tagalog, mas marami ang makakaalam, makakaintindi, no? At ni-research ito talaga ni Literacy Corner, no? Sige po. Strategic Mid-Range Fire System na dinevelop ng Lockheed Martin para sa US Army. Kung ito ay mukhang pamilyar sa inyo, yan ay dahil ang mga ito ay binubuo ng mga canisters ng Mark 41 Vertical Launching System. Dahil sa uri ng setup nito ay meron itong operational flexibility. Maaari itong mabilis na i-deploy sa estratehikong lokasyon dahil nakalagay ang mga ito sa mga dambuhalang mga trucks na ito. Modularity. Pwedeng lagyan ng iba't ibang klase ng missiles gaya ng Tomahawk o SM-6 depende sa misyon. So dalawang klase nung pwede mong ibala dito, no? Yung Tomahawk at saka yung SM missile, no? Alam ko yung Tomahawk yun yung long range, yun po yun sa pagkakaalam ko at tama siya. Kahit saan po ay pwedeng i-deploy itong missile na to, even sa mga cargo ships, no? Pwede po ito. More on this later. Rapid reload. Yan ay dahil sa reload trailer at sa tulong na rin ng crane. Precision dahil sa mga satellites at guidance system ng mga missiles. At mobility dahil ito ay nasa mga trucks, madali lang itong makalipat agad ng posisyon para makaiwas sa counterfire ng kalaban. Ngayon, ang isang battery ng Typhoon ay may 4 na launchers, isang battery operation center, reload trailer, at support vehicle. Ang bawat launcher naman ay may 4 na cells na pwedeng salpakan ng iba't ibang klase ng missiles. Itong mga missiles na ito ang rason kung bakit galit ang China dito. Una, ang Standard Missile 6 ay may bilis na 4,287 kilometers per hour at range na 450 kilometers at kaya nitong punteryahin ang mga land, sea at air targets. Ang Tomahawk Land Attack Missile naman ay may bilis na 920 kilometers per hour lang, pero meron itong hanggang sa 2,500 kilometers na range at kayang targetin ang land, sea at air targets. So ito yung tinatawag na long range missile na pwedeng umabot sa China. Ibig sabihin lang ay abot na abot nito ang China. Hindi lang yan, ang espesyal sa SM-6 ay dahil sa bilis nito at flight altitude na 34 kilometers ay kayang-kaya nito
na mapigilan ang mga nuclear warheads mula sa isang short-range or medium-range ballistic missile during its terminal phase. Ngayon, ganito gumagana ang Typhoon. Una ay ang pagkuha sa coordinates at data ng target. Madali lang ito dahil ito ay naka-integrate sa mas malaking battlefield network na binubuo ng mga sensors at targeting data sources gaya ng satellites, aircrafts, radars at iba pa. Matapos makuha ang target. Kita nyo, nakalagay ng literacy corner dun pa sa truck naman. Gawa to ni literacy corner. Napakaganda po ng kanyang video na ginawa. At talagang maiintindihan po at detalyado. Bukod sa Tagalog, sabi ko nga, napakaganda ng kanyang animation. Target coordinates at threat data ay isi-set na ang flight path o ang dadaanan ng missile. Gamit ang So naroon na rin pala yung kanilang control system, Battery Operation Center ay uutusan na ngayon ang launcher na magpalipad ng missile depende sa kung ano ang target. Kapag na-launch na ang missile, ay gagana naman ang mid-course guidance gamit ang satellite, ibang data links, o sariling guidance system ng missile para mapanatiling nakapuntirya ito sa target nito. Halimbawa, kaya ng Tomahawk na lumipad ng mababa at mag-maneuver para maiwasan ang mga terrain dahil meron itong terrain contour matching system kung saan kinukumpara ng missile ang onboard 3D database ng mapang dinadaanan nito sa elevation na nababasa ng altimeter. So, smart missile po pala ito, kaya niyang umiwas sa mga bundok, So, napakaganda, Cool, di ba? At kapag malapit na ang Tomahawk sa target, ay magpapalit ito sa Digital Scene Matching Area Correlation kung saan ikukumpara nito ang ground data na nakikita nito sa data na nilagay bago pa man ito lumipad para makumpirma talaga na tama ang target. Magbabago ang direksyon ng missile kung kinakailangan ng adjustment hanggang sa matamaan ito finally ang target. Ang ganda pala ng Tomahawk na yun, talagang may data na nakaprogram sa kanya. At doon makikita natin kung sino at anong lugar talaga siya pwede bumagsak, at 100% yung matatamaan, Sana nga ganun talaga, at walang maging human error po doon. Habang lumilipad naman ang SM-6 at kung ito ay naka-semi-active radar mode, ay magdedepende ito sa radar illumination para patuloy na masundan nito ang target. Pero take note na currently, based on our research, ay walang stand-alone radar ang Typhoon. Ang sensor data ay kinukuha mula sa radars ng Integrated Air and Missile Defense Battle Command System, gaya na lang ng Patriot radar sets, Sentinel radars, at marami pang iba. We are pretty sure na ganitong setup din ang gagawin ng Pilipinas. Dapat meron tayo niyan, di ba? Pero itong bilog na to, mukhang meron tayo niyan Ito ba yung bigay ng Hapon sa atin? Lalo pat may mga air surveillance radars na tayo. Mga radars yan ng po. frigates at corvettes at radar ng Spider G-Bats. At hopefully, Ito pong radar ng Spider, ito po yung sa pagkakalam ko yung galing sa Israel, Yung parang mala Iron Dome ang dating, Kasi kailangan talaga ng radar system noon. So pwede palang magamit yan sa integration ng SM-6. SM kasi SM Standard Missile Generation 6, parang gano'n na ho yun makakagamit pa rin ang Pilipinas sa sensor data mula sa IBCS ng US Army. Ngayon, kapag malapit na ang SM-6 sa target, ay i-activate na ang active radar seeker nito para ma-lock ang target.
Pwede pa rin itong gamitin ang data mula sa radar illumination habang naka-active radar seeker ito. Then, pwede na itong pasabugin gamit ang proximity fuse or sa mismong impact na. Pag-uusapan natin ng mas malalim pa ang mga missiles na ito sa ibang video. Astig, di ba? Ating makikita kung gaano kaimportante ang ganitong klaseng missile system sa Pilipinas. So tingin ko kailangan mas marami tayo ng yung SM-6 na yon, kung target nun mga eroplano or barko. Kasi maraming eroplano ang China. So dapat marami tayong ganyang bala at ng launcher. Siyempre marami din silang barko. Supposed to be dapat marami tayong ganyan at saka hindi tayo 100% na masasapul natin yung target kasi lagi natin tatandaan na may defense system din po yung kanilang sistema. Kunyari yung kanilang jet fighter, may defense system yan na pwedeng pasabugin itong missile na ito para hindi umabot sa kanya. Ganon din yung mga barko nila. May mga defense system po yan laban sa mga missile. So talagang maggastos talaga ang gera. Milyon-milyon ang pakakawala ng gobyerno kung sakaling magkaroon ng gera. Kaya hanggang ngayon pilit pa rin tayo nagtitimpe kasi imbis na maitulong natin yung pera sa pagpapaunlad ng gobyerno at maitulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan, mapupunta lang sa bala. Kasama ng ibang mga kasalukuyan at future assets ng Pilipinas ay mas lalakas ang deterrent capability ng Pilipinas. At hopefully, with high deterrent capability, ay mangyayari na ang inaasam-asam nating mga Pilipino na matatakot na ang China na mangbuli sa Pilipinas. It's a long game, pero dapat i-take advantage ng Pilipinas ang presensya ng US sa Western Pacific. Habang nandito sila, ay dapat nabilisan ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-modernize sa mga defense at offense assets nito. Pero sa ngayon, dahil in development stage pa lang ang Typhoon, ay hindi pa klaro kung magkano ang presyo ng bawat battery, pero aabot raw sa tinatayang $1.4 billion ang magagastos ng US hanggang 2026 kasama na mula noong 2022. Ang nagastos daw para sa overall design, integration, initial procurement of hardware ay kulang-kulang $339 million. Bili mo ang laking presyo niya, no? Laking halaga ng pera. Sa katunayan, plano pa ng US na mas gawin pang compact ang Typhoon para mas ma-improve pa ang mga kaya nitong gawin. Wow! So yun po, mukhang dito na natatapos yung kanyang video at pakita natin na simple lang at maikli lang yung video pero nagkaroon tayong understanding tungkol dito sa Typhoon missile sa yung mga upload natin dati. Although ito yung hinahanap kong video no? Na nagpapatunay talaga ay nagpapatungkol talaga tungkol dun sa Typhoon missile. So yung mga iba na I think na-upload ko, medyo naipaliwanag naman doon. Pero, siyempre, mas maganda kung Tagalog at yung nag-explain nito, siya rin yung gumawa ng animation. Kagaya ito ni Literacy Corner. Marami pong video itong si Literacy Corner na subaybayan nyo, mag-subscribe kayo sa kanya at matututo po kayo sa mga ina-upload niya. At masasabi kong pakinabang po. Ano? So, sa pagkakalam ko, itong Typhoon missile, 4 ba yung na-deploy sa atin ito? 4, ano? At ang sabi ng mga Amerikano, wala po yung bala. Yun po ay launcher lang. To be familiarize yung mga Pilipino sa operation ng Typhoon missile, ano? Para pag-aralan. Yun. Pero wala po itong kasamang bala. Yun ang sabi ng US. Pero di ba ayaw nilang tanggalin yan dito? Di ba ayaw nilang tanggalin kasi
Nagmatigas sila, hindi yan tatanggalin. Even ang Pilipinas, nagmamatigas na hindi yan tatanggalin dito hanggat nandyan yung banta ng China. In fact, bibili rin po tayo niyan, no? Bilang basta sa US ang gagastos dyan, gagastos ng Pilipinas, ang bibili rin po tayo niyan. Yun po ang sabi ng gobyerno natin, no? Kasi meron na nga ho tayong no, yung BrahMos. At alam ko, umu-order na naman po tayo nito, no? Hindi ng mga bala, no? Kasi may mga launcher na tayo ng BrahMos at naka-setup na yan, ano? At meron na rin po tayong mga bala o yung mismong missile ng BrahMos. At bibili pa tayo ng mas marami pa, no? Hindi natin alam, baka mga 1 dozen ng battery ang bibili natin, no? Kasabay nitong Typhoon missile, no? At ang alam natin yung BrahMos na to, supersonic to, hypersonic missile to, no? Bukod sa smart missile din po ito at capable din po ito para lagyan ng nuclear, parang Tomahawk. Capable lagyan ng nuclear ito. So, hanggang dito na lang po. Ito po ang AMB. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa channel na to. Hanggang sa muli.